Grabe, talagang niyari ni Ben Tulfo mga kababayan si Sara Duterte dito. Kaya ako, bumibilib na ako ngayon kay Ben Tulfo kasi niyari niya mga kababayan si Sara Duterte. Eto, i-play po natin. Kinikredit po natin ito mga kababayan sa Bitag Official. Kanila po yan, hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. So hihiramin lamang po natin mga kababayan. Sa likod ng lahat, may nakikinabang dito sa ginagawa ni Saldico. May nag-uudyok at the expense of Saldico. Siya ay nagagamit dahil may makikinabang, may nasa likod pa rin niya. At ginagamit siya, pumapahayag siya magamit siya para may salba ang kanyang sarili at masalba ang kanyang liig. Dakdak dito, dakdak doon, may serye pang paglalantad, series 1, 2, 3, and 4. Masaya yung mga nagdi-destabilize na nagtatago pero nagpapalakpak. Ang ibig pala nila Go, Saldi. Ang gusto nila nangyari. Kaya nag-aantay sila magkagulo at para magkaroon ng palit administrasyon sa pamamagitan ng pagpasa ng posesyon doon sa number 2. Walang puwang ang panggugulang ng mga kurakot at kawatan pag ang taong bayan hitik sa kaalaman dahil meron kang epektibong sistema. Ben Tulfo Fun Filter. Salamat kay Saldico dahil sa pamamagitan ng mga pasabog ni Saldico, may tagapagmana ng kanya mga desperadong mga hakbang dahil siya nananatili sa dilim. Umaasa pa sila at sabay na ikiramdam. Ginagatungan pa. Ito, tingnan nyo yung mga gumagatong dyan. Ito, yung mga gumagatong dyan na mga vlogger ni Digonggong. Pakinggan nyo yung sasabihin ni Sir Ben Tulfo. Ang taong bayan na magalit. Ang tawag dito sa kanilang mga nag-uudyok at ginagalit at sa pamamagitan ng taong nagpapagamit ni si Saldico, ang tawag sa kanila, destabilizer. Yung mga taong destabilizer are the people who thrive in the confusion. Sila yung nagbubunyi sa kalituhan. They see opportunity while there is uncertainty and chaos. Meron silang nakikitang oportunidad habang nakikita nila walang katiyakan at kaguluhan. Ang tawag sa kanila, divide and rule. Hatiin natin, guluhin natin, pamunuan natin. Hanggat nagkakagulo. So what do we see? Divide and rule. Sa mga ganitong klaseng hakbangin, laging may benepisyaryo. Pag may kaguluhan, merong nagsasamantala. Dahil yung nagsasamantala, sila yung magiging benepisyaryo o tagapagmana kung ito'y hahantong sa kanilang inaasam-asam, nakihinatnan. If you're still typing Sino yung benepisyaryo na yon mga kababayan? Ito yung mga nag-uudyok, yung mga tuwan-tuwa sa mga sinasabi ni Saldico. Wait lang, may ads lang eh. Tuloy natin mga kababayan. Tuloy pa rin si Saldico sa kanyang serye. Abangan ng susunod na kabanata. Kasi habang siniserye niya at nag-aabang yung mga taong ang masaya ang mga vloggers at content provider, si Saldico naman at yung mga handlers niya, tinitimpla nila sa pamamagitan ng mga susunod na kabanata kung nga ba'y nagagalit ang mga tao na nanawa na. Sa mga pasal. Yung mga yung mga vlogger ni Digonggong na tuwan-tuwa sa mga serye ni Saldico. Abog nila. Kaya kung nakukulangan pa at nakikita nila malamyan ng konti, tapangan pa natin, dagdagan pa natin, galitin pa natin, guluhin pa natin, galagay natin sa estado ng kalituan. Okay mga boss, what do you think? Dakdak dito, dakdak doon, may serye pang series 1, 2, 3, and 4. Sino mga nasisiyahan? Yung mga taong nasisiyahan, sila yung mga sinasabi nating mga vlogger dahil content si Saldi. Hindi mahalaga kung totoo o kasinungalingan, basta tuloy-tuloy ang daloy ng streaming ng kanyang mga pinagsasabi. At para doon sa mga ginagawang content, tuloy-tuloy din ang kinikita nila sa pamamagitan ng streaming or live streaming or iba naman, content. Kung titingnan mo, susuriin mo ang laman ng kanilang pinagsasabi, 10-5 mga komentaryo. On the side, masaya yung mga nagdi-destabilize na nagtatago pero nagpapalakpak. Go, Saldi. Ang gusto nila mangyari. Kaya nag-aantay sila magkagulo at para magkaroon ng palit administrasyon sa pamamagitan ng pagpasa ng posesyon doon sa number 2. Sino yung number 2 na tinutukoy dyan? Si Sara Duterte, malamang. Sino yung mga vlogger na tuwan-tuwa kapag ka nag-upload? Itong si Saldico ng mga paninira laban sa gobyerno. Yung mga vlogger ni Digonggong. Di ba dati, ano ba tawag nila dati kay Saldico mga kababayan? Kurap, magnanakaw. Tapos sinasabi nila, pakulong na yan si Saldico. Noong mga panahon na iniimbestigahan yung confidential funds ni Sara Duterte, di ba galit na galit yung mga didisit? Ano yung sinasabi nila? Pakulong na yan si Saldico, kurap yan. Daming kinurap niyan. Tapos ngayon, nung nagsalita na si Saldico ng puro paninira laban po sa gobyerno ni PBBM, ano yung sabi ng mga didiset lalo na ni Harry Roque? Hindi. Ano yan? Bigyan niya ng immunity kasi kawawa naman. Si Saldico, grabe ang gagawin sa kanya. Talagang gagawa ng hindi maganda itong si Saldico.
kapag bumalik siya ng Pilipinas. Kaya isiwalat na niya lahat ng tawag dito, lahat ng mga nasa sa gobyernong kasabwat niya. Katulad ni Romualdez at kung sino-sino pa mga tao na inakusahan po niyan. Kahit hindi naman totoo. Diba? Ngayon, yung mga didisit, pinapanginuuna. Etong si Saldico, pati yung mga vlogger, diba? Anyway, tuloy natin. Number 2, na nag-aantay lang na tululaway na siya magiging number 1. At yung mga trolls nagdarasal, tirik ng kandila, na Ano yung sabi ni Ben Tulfo? Grabe, no? Kay Sara Duterte. Tululaway daw. go, Saldi, ang gusto nila mangyari. Kaya nag-aantay sila magkagulo at para magkaroon ng palit administrasyon sa pamamagitan ng pagpasa ng posesyon doon sa number 2. Number 2, na nag-aantay lang na tululaway na siya magiging number 1. At yung mga trolls nagdarasal, tirik ng kandila, na may sa katuparan ng kalang inasam-asam. Number 2, magiging number 1. Hand it over to me. Become the number 1. Nagpahayag na siya sa media, I am ready. Kaya itong naging pahayag niya, there's no reason about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for vice president with the understanding that I'm the first in line in succession. Holy cow! Holy tulingan! Holy dilis! Holy, holy, holy! Anong pinakasarap dyan sa tawilis? Ayan o. Mga didisit, buhay pa ba kayo? Buhay pa ba kayo, ha? Hindi ba kayo nasasaktan? Tululaway daw, oh. Na nag-aasab-asab na maging number 1 mga kababayan. Bakit ba kasi nasabing tululaway? Siyempre, kung matatandaan ninyo, balik tayo doon sa serye na kung saan nanira, ito pong si Senator Amy. Nung gabing yon mga kababayan, si Sara Duterte nakabarong na, di umano, tululaway na pinag-aaralan yung sasabihin niya sa kanyang proclamation dapat. Ang problema, hindi natuloy. Naudlot kasi nga, second day pa lang ng rally ng mga kapatid dati sa Iglesia ni Cristo, may nangyari na po na hindi kaaya-aya. Kaya napilitan po sila mga kababayan na magsiuwian na lang at tapusin na lamang po yung rally po nila. Na naging dahilan naman mga kababayan para hindi na mapaupo talaga etong si Sara Duterte sa kanyang inaasam-asam na naging dahilan pa nga ng pagtulo ng kanyang laway na maging presidente mga kababayan. Kaya nga napahiya eh. Kaya napahiya. So ngayon, ang nangyari, natulingan. Sa Batangas, mga kababayan, ang nangyari, naging nilagang tawilis. Anyway, tuloy pa natin. Mga boss, back to Saldico. Sana umuwi na lang siya, no? Para nag-aantay din ng taong bayan. Nag-aantay din ng korte sa kanya na mag-tell all na siya, tumistigo pa. Ituro niya kung sino mga nasa likod. Doon sa sinasabing proper forum ang ating hukuman. Unless kung sinasabi mo wala ka ng tiwala sa hukuman, abay teka muna. Bansa pa rin tayo na soberenya, na meron tayo mga hukom. Pagkatiwalaan po natin kasi kung hindi, anong gusto mo? Ibig mo sabihin wala ka ng pagkakatiwalaan, wala ng hudikatura natin, o kung hindi ka naniniwala sa ehekutibo, o hindi ka naniniwala sa mga kasamahan mo legislatura, o magtiwala ka naman sa media, magtiwala ka sa hudikatura, at least may katuwang ka pa. Basta't magsabi ka ng totoo, Saldi. Turo mo kung sino mga nasa likod mo. Pero kailangan suportado ito ng ebidensya. Huwag ka magtuturo dyan na parang kumakain sa turo-turo. Gusto ko yung totoo. Kasi sa totoo lang mga kababayan, bakit ba hindi dapat paniwalaan yung mga sinabi ni Saldico sa social media? Unang-una, hindi naman po siya nag-under oath nung naglabas po siya ng kanyang mga salaysay na yan. Pangalawa naman mga kababayan, maliwanag naman po na yung video, artificial intelligence po mga kababayan, at nakita na nga, nalaman na nga kung sino po yung nasa sa likod o posible na nasa sa likod mga kababayan ng mga artificial intelligence na yon na kumakalat po. Ano po, maliwanag nga mga kababayan na may isa po pala daw di umano. Hindi ko sinasabing totoo hindi ko din sinasabing hindi. Na di umano, isa daw pong politician na nasa sa likod nun mga kababayan na kaya ginagawa yon dahil may mabigat na kaso na kinakaharap ngayon. Anyway, ituloy pa natin. Turo mo kung gusto. Maawa ka sa mga susunod na henerasyon. Bukod kay Saldico bukod kay Saldico. Sa mga angkan mo at mga anak mo, tapo mo. Alam mo bakit? Sasabalikat niya yung dungis at batik na ito, pag hindi mo nilinaw sa korte at napatunayan mo, inosente ka. Dapat sa korte ka magpatunay, huwag ka magpatuloy sa social media. At ang social media, chismis yan. Magsalita ka sa mainstream media, patutunayan mo pa rin sa proseso ng proper forum, not in the court of public opinion. Kaya yung dangal, dala-dala ng pangalan mo, Saldico, kung may natitira pa sa'yo, alagaan mo. Dapat inaalagaan mo. Ang problema, sinanla mo na sa paraan. Sa korte, linisin ang anumang bagay na akusasyon laban sa'yo. At huwag sa social media. Ako po, wala po akong dinedefende dito Malacanang. Ang Malacanang may sarili po silang spokesperson. At hindi po ako maka-administrasyon, maka-opposition.
Tumatayo po tayong sarili po rito. Sa Tama. dito po, independente po tayo nagsasalita. Wala po tayong kinikilingan, wala po tayong pinapaligan. At magsasabi lamang kami, itong presentasyon, pero nakikita namin, ako'y nananawagan na rin, dahil ito yung tama, dahil may hukom pa po tayo. Magtiwala po tayo sa ating hukuman. Sabi ni hindi ko nababanggitin yung pangalan. Sabi niya dito, Senador ang nasa likod ng AI ni Saldico. O sino senador kaya yaw? Kasi pagkakaalam ko, politician yun eh. Politician na may matinding kaso. Maliban na lamang kung sasabihin itong mga kuloko, hindi natin pwede pagkatiwalaan ng hukuman. May hukuman po tayo, soberanya po natin eh. Hindi po tayo pwedeng pakialaman. Dito mo ginanap yung mga kung ano man yung akusasyon sa'yo. Sa hukuman mo, linisin yan. Huwag Tama. mong lilinisin ang pangalan mo sa social media dahil hindi yung proper forum. You're using it as a court of public opinion. Use the proper court, the court of law. Kaya yung abogado nagpapadiwanag dyan, alam ko naman, sigurado, bihasa yung abogado mo, tinuturuan ka rin. Kung totoo man ang mga sinasabi mo at may patunay ka, panindigan mo, Saldico. Walang dadaig sa katotohanan, mga boss. Let me respawn in Rome. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan ng problema kasi dito, kaya hindi kasi pwedeng paniwalaan yung sinabi ni Saldico. Unang-una pa lang sinabi na niya agad na wala siyang kasalanan. Hindi siya nakinabang dun sa mga pera na talagang bumabagsak sa kanya mga property. Doon pa lang talagang hindi na kayo maniniwala eh. Paano ka hindi naging kaparte niyan? Maliwanag nga na talagang yung link mo hindi lang basta kaparte niyan, kung hindi, ikaw ang isa sa promotor niyan. Kaya ka nga nakabili ng mga sasakyang panghimpapawid na umabot na ng bilyones yung halaga. Diba mga kababayan? Doon pa lang hindi nyo na pwedeng paniwalaan yung mga sinabi nito pong si Saldico. Kaya nga yung mga didisit na naniwala, talagang nakaw, isang patunay lang yan na yung ulo nyo basta nakapatong. Laban sa kadiliman. Pag ang isang taong litong-lito at desperado, Ay, Ate Eileen Drinon, mega love shoutout ha. Thank you sa panonood. nananatili ka sa dilim na kaisipan. Hindi malinaw ang iyong nakikita sa harapan mo at doon sa unahan mo, sa likuran mo, dilim. Huwag kang manatili sa dilim, Saldico. Ganon din mga abogado mo at gumising na kayo. Huwag po natin hikayatin itong tao na dapat bumalik dito o maaaring nandito lang siya. Nagtatago. Nandito lang pala. Pero mga hakbang niya ay parang fugitive of the law ka sa hakbang mo. Hanggat hindi ginawa ng legal ng ating hukuman na you are the fugitive of the law, then nagtatago ka na. For now, maaaring nagtatago ka lang sa saan-saan dyan. Lumabas Sabi ni wait lang sabi ni Freddy Guzman, Jake Magnus walang maniniwala sa iyo, bobo. At least hindi ako tululaway na naghihintay na maging presidente kahit hindi pa nag-e-eleksyon. At least hindi ako ganon. Tululaway, naghihintay maging presidente kaya ang ending, o di napahiya. ka kasamang abogado mo sa liwanag. Ang liwanag ay katotohanan. Walang labis, walang kulang. Yan ang gustong makita ng tao. Kung nagsasabi ka ng totoo, kinakailangan may patunay. Huwag yung turo ka ng turo. Kung may Diyos ang isang tao na nakaupo sa kanyang konsensya, gagawin niyo yung tama. O kung kay Saldico, gagawin niyo yung tama. Ang tama, umuwi ka, may akusasyon sa'yo, panindigan mo, harapin mo, patunayan mo na hindi totoo, umuwi ka. Pero kung si Taning ang nasa konsensya mo, abay mananatili ka sa dilim at kadiliman, andoon ka. Litong-lito ka, di mo nakikita liwanag. Ang kontra sa dilim ay liwanag. Pumunta ka sa liwanag. Kahit na isang madilim na kwarto, kapag ikay nagsindi ng kandila, ay lumiliwanag at nakikita mo. Hindi walang-wala kang nakikita. Saldi, ang taong Paano kung hindi si Taning yung nasa konsensya ni Saldico at si Sara Duterte yung nasa konsensya ni Saldico? Hindi po talaga uuwi yan. Kasi ang gusto po talaga ng mga yan na mangyari, lahat ng mga sasabihin ni Saldico, magamit po nilang sandata laban po sa gobyerno. Para nang sa ganon, kung maniniwala ang taong bayan, kung mahihikayat nila, o di ang mangyayari dyan, mapapatalsik nila si PBBM sa pwesto. Kaso ang problema, nasa momentum pa nga ang taong bayan ngayon na nakita nila na yung presidente, bukod tanging presidente na nagpaimbestiga at talagang naging dahilan para mabulgar lahat ng katiwalian na nangyayari po dito po sa ating gobyerno na nagsimula pa sa panahon ng mga nagdaang presidente. Anyway, ituloy pa natin. madilim ang pag-iisip ay matuturing desperado. Kaya desperado ang kanyang mga desisyon at desperado ang kanyang mga hakbang dahil yung taong desperado walang linaw at wala siya sa liwanag dahil dilim ang kanyang nakikita at ang kanyang desisyon at mga hakbang palpak. Saldico, ang mga abogado mo at kung sino pa mga handlers mo. At wag ho tayong sumakay dito, wag ho tayong ma-entertain sa pinagagawa nitong si Saldico. Tigilan mo na, Saldico, ang pagiging entertainer mo na hindi bagay sa'yo sa pamamagitan ng iyong paglalantad o pasabog na parang ginagawa mong pambansang libangan. Tigilan mo na ang mga pasabog mo at may suspense ka pang abangan ang susunod na Kabanata Part 2, 4, 3, 6. Sos Mariosep ka.
Pumapangit tuloy yung kamada mo riyan eh. Lalo mong iniipit ang sarili mo. Malaking kahiyahan sa mga angkan mo. Busog na yun ng mga vloggers sa social media at mga content creators sa mga pasabog mo. Sino ang nakikinabang? Sila! At wala namang masama na kumita dahil trabaho naman talaga ng mga vloggers at yung mga mainstream media na iiba doon sa ginagawa ng mga vloggers. I have nothing against the vloggers. Don't get mad at me. I'm just a bearer of bad news. Pag kayo nagagalit sa akin, wala naman akong pakialam dahil ito naman trabaho ko. Magkaiba naman ang profesyon natin. Kaya ang mga angulo at content ang nilalaman nitong mga nakikita niyo sa social media, puro basura, sabog-sabog din mula sa pasabog ni Saldico. Ayoko pong maging killjoy or Yung mga didisit yung mga vlogger didigugong. Di ba sila lang naman nagkalat niyan? O di mga basura pala yung mga yan? O yan hindi sa atin ang galing yan, mga kababayan. Di ba sino ba sumuporta? Sino ba nagkalat ng mga video ni Saldico? Sino ba yung sumampalataya? Halos talagang ganun-ganunin na si Saldico. Di ba yung mga vlogger ni Digonggong, sinasabi na, dapat bigyan ng immunity. Yung si Saldico, dapat sa panahon ni Sara Duterte, talagang kailangan protektahan yan kasi mahalaga yan. Tapos nung mga panahon na inuupakan ni Saldico itong si Sara, dapat daw ipakulong na itong si Saldico. Alam niyo yung pananaw ng mga didisit, ang bilis magbago, no? Kaya nga hindi na rin ako nagtataka kung bakit ewan ko, tatamaan tong mga yan dito sa sinabi ni Sir Ben Tulfo. Pero anyway, ituloy pa natin. basag trip sa mga content provider or mga vloggers sa social media na umaasa sa mga pasabog na darating dahil tuloy-tuloy ang streaming in of revenues sa pamamagitan ng live streaming or ginagawang content sa pamamagitan ng kanilang laman sa kanilang social media page na mga tao busog sa ngalan ng sinasabing entertainment but the factuality and truthfulness wala kamasahan. Sa likod ng lahat may nakikinabang dito sa ginagawa ni Saldico. May nag-uudyok at the expense of Saldico. May nag-uudyok, ulitin ko, at the expense of Saldico. Hindi natin malaman kung itong mga hakbang or mga desisyon muna na naging resulta sa hakbang ni Saldico, sa tulong ng kanya mga abogado, siya ay nagagamit dahil may makikinabang, may nasa likod pa rin niya at ginagamit siya at pumapahayag siya magamit siya para may salba ang kanyang sarili at masalba ang kanyang liig. When everything else fails, you go to the social media, wrong. At the end of the day, a person who doesn't know how to make a decision, he has already made a decision not to make an action or to make any decision, he will leave it to the consequence. Bahala na ang kahinatnan. Ang isang tao hindi marunong magdesisyon pero ayaw niya magdesisyon. Sinadya niya hindi siya nagdesisyon, patuloy siya sa ginagawa niya. Desidido na siya na itong wala akong gagawing hakbang. Kaya yung magiging resulta, desperado. Wala kayaan. Hindi makikinig itong si Saldico. Dadaan muna sa kanya mga instigator o handlers. Maaring ayaw siyang pauwiin at pinipigil. Okay, tiyan ka lang, pasabog ka muna. Dahil wala pa tayo sa climax ng pasabog. Wala ka pa sa gitna. Paano kung laylay na yan? Ayaw na ng tao. Nakakasawa na, tigilan mo na, lumutang ka na, Saldi. Tinetesting pa nila kung umiinit ba ang damdamin ng taong bayan. Ginagalit pa nila para mag-alsa yung taong bayan. O kayo mga boss, what do you think? Kasi kung titingnan nyo, tama naman yung sinasabi dito ni Sir Ben Tulfo, mga kababayan. Meron talaga nakikinabang sa likod ng mga pasabog na yun ni Saldico. At alam naman natin kung sino yung makikinabang kung sakaling magalit, mag-init ang damdamin ng taong bayan, magalit at kalabanin ng gobyerno ni PBBM at patalsikin ng presidente. Sino ba makikinabang dyan? Sino ba, mga kababayan, ang benefactor niyan? Di ba maliwanag na yung susunod next in line sa posisyon, mga kababayan, ng presidente? Si Sara Duterte. So ngayon, alam na natin kung sino yung mga posible na nasa likod ditong si Saldico. Pero anyway, tuloy pa rin natin. Kulang ng mga kurakot at kawatan pag ang taong bayan hitik sa kaalaman dahil meron kang epektibong sistema, yung sistema para sa tao at yung magpapatupad ng sistema, epesyenteng mga ito'y naninilbihan sa gobyerno. At yung naninilbihan sa gobyerno dahil ang boss niya ang taong bayan. Ang Department of Agriculture and Department of Public Works and Highways, nilunsad po nila yung kanilang sarili pong transparency portals. Maganda po yan. I support that. Ano ibig sabihin ng transparency portal? Ang transparency portal, mga boss, doon ay pwede po kayong tumingin, mag-report para malaman po nila. Reporting daw ng mga tao, pictures and videos. So parang it's a community intel sa sinasabing departamento na dapat makaabot sa kanila para listo. Obligahin po natin, ang mga mababatas po natin na ang BUB, pasa na po isa batas. Alertado na po ang taong bayan. Alam na po nila kung saan yung mga proyektong magaganap at gagawin, mga proyekto at mga programa at aktibidades na kinakailangan sa kapakanan ng taong bayan. We, the sovereign people, na pinanilbihan po ng mga taong nasa gobyerno, the public servant, we, the people, the boss. Saka ngayon lang nangyari yan, mga kababayan, na makikita na ng taong bayan yung ginagawa ng DA at yung ginagawa, mga kababayan, ng DPWH. Napakaganda po niyan. So, ang ibig sabihin ng BUB, kinukonsulta mo, participation ng mga taong bayan, ang taong bayan, kinakailangan. Alam nila
May partisipasyon sila sa lahat ng mga proyekto. Anong pakialam ng congressman at ng senador? Ba't nyo kini-question kung ang taong bayan naman para sa kanila? Mag-check and Tama. balance kayo? Nag-check and balance kayo or what? Wini-weaponize nyo eh. Sa kongreso, wini-weaponize ninyo mga hearing-hearing ninyo eh. Wini-weaponize nyo, gipitin ninyo mga secretary, gipitin ninyo mga departamento para makahingi kayo ng butaw din eh. Pinahihirapan ng mga departamento, ipapatawag ka, pag hindi maganda sa kanila at wala silang magkano sa akin dyan. Kaya against po tayo riyan, dapat yung mga budget hearing niyan sa Senado at Kongreso, nila live stream. Bukas Tama. ang mikropono para na pag-uusapan kung sinong kumukontra, kung sinong bida para alam agad na nagbabantay ang taong bayan. Pinasa namin yan. Bakit mo tinatapisan? Gusto mong humingi ng komisyon, gusto mo ng butaw. So alertado ang taong bayan. So yan po ang BUB. Ang taong bayan na may alam, sapat ng kaalaman, laging lamang sa kaalaman, hitik sa kaalaman, hindi mo pwedeng gulangan. Uulitin ko, transparency portals. Maganda po yan. I support that. This is Meet the Guide. Ayan mga kababayan grabe naman yung tulo laway. Grabe yung tulo laway mga kababayan na naghihintay ng posisyon sa gobyerno. Sino ba yon? Sabi ng isang DDC na nag-comment wag daw sabihin na tulo laway dahil never daw nagsabi si Sara Duterte na nanawagan ng BBM resign. Maliwanag ka nung nasa dahig si Sara. Diba binanggit niya doon na paano mapapatalisik yung presidenteng adik. Diba sa kanya nang galing yon. Kaya doon pa lang makikita nyo na agad yung motibo Kaya hindi na rin nakakapagtaka mga kababayan kung bakit sinasabihan siya ng tulo laway na maging number 1. Kasi nga, alam po ng mamamayang Pilipino na talagang naghangad si Sara Duterte na maging presidente. Na dumating pa nga sa point na nagbarong at inaaral niya yung sasabihin niya sa posible na sa imposible pala na proclamation po niya dapat. Ang nangyari nga mga kababayan, wala. Nga. Diba? Nga. Etong si Sara Duterte, napahiya. Yun po yung nangyari dito po kay Sara. Anyway, shoutout po kay Tangjirin. Tama ba? O Tanghirin. Ayan, mega love shoutout And the coward and scumbag of the year award goes to Saldico. Kaya nga Di ba? Pinakaduwag mga kababayan. Pinakaduwag. Etong si Saldico. Kung talagang matapang yan, umuwi ng Pilipinas yan. Harapin niya yung mga accusation niya labang kay PBBM. Maliwanag naman yung hamon ni Presidente. Ako, nandito lang ako. Umuwi siya ng Pilipinas at patunayan niya yung accusation niya sa akin. Yan yung sinabi ni Presidente mga kababayan. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan sa sinabing matindi ni Sir Ben Tulfo na ito daw si Sara Duterte ay tululaway dahil nga naghahangad na maging number 1, maging presidente, sinoplak din ng matindi ni Atty. Claire Castro. Ito pong si Sara Duterte. Kasi di ba may kumakalat na video sa social media mga kababayan na ito si Sara Duterte nagsasalita na hindi daw niya kaibigan etong si Atty. Claire Castro or etong si Jose Claire. Ngayon, sinagot po yan mga kababayan ni Jose Claire. Kasi 'di ba sinabi ni Sara doon, hindi daw niya pwede maging kaibigan etong si Jose Claire kasi hindi daw niya katulad mag-isip etong si Jose Claire. Ngayon, sinagot po yan mga kababayan ni Jose Claire. Ito, i-play po natin. May kumakalat na video ngayon sa social media ng Vice Presidente. Sabi niya, hindi ko best friend si Claire Castro. Wala akong best friend na ganyan mag-isip. Bawasan yung BFF ninyo. Your thoughts? Oo, totoo naman. Admitted na hindi kami pwede maging best friends. Kasi hindi rin ganun ako mag-isip. Kasi after taking the bar, after passing the bar, naging trial lawyer na po ako. Tama, totoo. Kaya hindi kami pwedeng pareho mag-isip. At hindi rin po ako corrupt. Kaya hindi kami pwedeng magpareho. Why emphasize on the trial lawyer? Ouch! Iba po kasi yung mindset ko. Pag trial lawyer, always evidence. Always evidence. And Siya why ho, emphasize on hindi kayo corrupt? Hindi kasi ako corrupt. What are you trying to imply? Wala akong confidential funds. Ayun. Kaya magkaiba kami. May kumakalat na Aray! video ngayon. Aray! Aray ko po. Ibig sabihin, nagsasalita pala itong si Sara Duterte ng walang ebidensya. Sa bagay, mga kababayan, siya nga yung isa sa pinaka-di umano source daw po ng fake news, mga kababayan. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ganito katindi yung pagsoplak ni Atty. Claire Castro kay Sara Duterte. Kasi hindi naman natin alam na kung ito bang si Sara Duterte nung nakagraduate o nakapasa ng bar,
naging trial lawyer din, mga kababayan, naging magaling na abogado din. Kasi maliwanag naman talaga, mga kababayan, na si Attorney Claire Castro talagang bago po yan naging USEC, talagang trial lawyer po yan. Etong si Sara Duterte, hindi natin alam kung nakapasa po ba ito o kung ano po ba yung nangyari kung bakit siya naging abogado. Ano po, pero ang maliwanag dito, mga kababayan, pagdating sa pagsasalita, talagang napakalaki ng pagkakaiba. Kahit nga wag na nating ikumpara 'di ba? Napakalaki ng pagkakaiba, mga kababayan, ni Yusek Claire, at hindi talaga sila pwedeng maging magkaibigan. Kasi si Sara di umano source ng fake news, si Attorney Claire Castro bumabasag ng fake news, mga kababayan. So ngayon, ito yung napakatinding soplak ni Attorney Claire Castro na hindi talaga sila pwedeng magkaibigan ni Sara Duterte dahil hindi corrupt si Yusek Claire, at etong si Sara Duterte di umano corrupt kasi nga may issue ng confidential funds. So kayo, mga kababayan, kung kayong tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan sa topic na yan o sa mga topic na yan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po.